Kumusta mga minamahal na tagapakinig nga channel? Sa buhay mag-asawa, hindi lahat ng babae ay swerte sa pamilyang kanilang asawa, lalo na pagdating sa biyen ng babae na tunay at tapat na magmamahal sa kanyang manugang. Ang iba ay naniniwalang minamahal sila, ngunit sa realidad ay nagiging biktima lamang pala sila ng manipulasyon. Ang kwento natin ngayon ay isang nakakadurog pusong pag-amin mula sa isang nakababatang babae. Akala niya ay mayroon siyang biyenan na pinapangarap ang lahat, hanggang sa isang gabi, nang hindi sinasadya, ay nakarinig siya ang isang usapan sa kwarto na nagpatindig ang kanyang balahibo. Ang mapait na katotohanang nabunyak sa sandaling iyon ang nagtulak sa kanya na mag-impake sa kalagitnaan ng gabi at umuwi sa bahay ng kanyang nga magulang. Bakit ang isang biyenan na akala mo'y napakabuti ay magiging napakalupit? Bakit ang kanyang asawa, na dati napakaalaga, ay bigla na lamang siyang tinalikuran, at ano ang nagbigay sa babaeng itong lakas upang, pagkatapos ang napakaraming pagpapatawat, ay bumangon at pumili ng bagong landas para sa kanyang sarili? Inaanyayahan ko kayong pakinggan ang emosyonal na kwento tungkol sa buhay ng isang manugang na labis na pinalaki sa layaw ng kanyang biyenan. Isang gabi, nakarinig akong usapan na nakpayak sa akin agad. Ako nga pala si Tala. Ako ay 32 taong gulang. Kung may nagsabi man sa akin noon na ang pagiging manugang ay mahirap at masakit, isipin kong isa akong pagbubukot. Dahil sa mga unang buwan ang buhay ko sa bahay ang aking asawa, nabuhay akong napapaligiran ng labis na pagmamahal at pag-aruga na parang kinuha mula sa isang fairy tale. Ngunit sino ang mag-akala na sa likod ng mainit na maskarang iyon ay nagtatago ang isang katotohanang dudurok sa aking puso sa libu-libong piraso. Ipinanganak ako sa isang nakakaluwak na pamilyang Pilipino. Ang nga magulang ko ay may negosyo ng hardware at mga materyales sa konstruksyon. Mabilis na umunlad ang negosyo, kaya mula pakabata ay wala akong pinakaitan. Para sa pag-aral, para sa mga damit, para sa paglalakbay kasama ang mga kaibigan. Lahat ay sagana ko nakuha. Sa kabila nito, tinuruan akong aking mga magulang na maging mapagpakumbaba at isipin ang kapakanan ng iba. Lumaki ako sa ganitong pagmamahal, naniniwalang ang buhay ay puro kagaangan at kagandahan lamang. At doon ko nakilala si Mateo sa isang pagtitipon ang dalawang pamilya na matagal nang magkakilala. Siya ang anak ni Mang Julio. Ang matalik na kaibigan ang aking ama nung nga araw pa nila sa ROTC. Si Mateo ay matangkat, guwapo, at may mahinahon at pigil na boses. Ngunit ang pinakanakpakilik sa akin ay ang labis niyang paggalang sa mga nakatatanda. Hindi siya kailanman umupo hanggat hindi inaalok, at hindi na siya kailangang sabihan para magmano o bumati. Nagsimula ang aming relasyon sa mga simpleng text at unti-unting lumalim. Pagkatapos ang halos isang taong pagiging magkasintahan, inalok niya akong magpakasal. Pumayag ako ng walang pag-alinlangan, hindi lamang dahil mahal ko siya, kundi dahil naramdaman ko rin sa aking puso na ang kanyang pamilya ay isang lugar na mapagkakatiwalaan. Ang magiging biyenan ko, si Aling Flor, sa una naming pagkikita ay mabait na ngumiti sa akin, hinawakan ang aking kamay at sinabi, napakagandang bata na may napakabait na mukha. Halatang mabuti kang tao. Maging manugang ka namin. Pangako, mamahalin kita na parang sarili kong anak. Nang sandaling iyon, namula ako at nakiwas en tingin, ngunit sa luplup ko ay nakaramdam akong hindi mailarawang saya. Sinong babaeng malapit nang maging manugang ang hindi mangangarap ang ganun mapakmahal na biyenan mula pa sa simula? Ang aming kasal ay ginanap sa isa sa mga pinakamagarang restoran sa Metro Manila. Lahat ay dumating upang batiin kami at lahat ay humanga na nakapag-asawa akong napakabait na lalaki. Edukado ang pamilya ang asawa ko, ang biyenan ko ay elegante, mapakmahal, at maunawain. Ibinulong pa nga ang isang kaibigan ko sa aking tainga, siguradong naging santa ka sa past life mo kaya napunta sayo ang ganyang kabait na biyenan, nakinig ako at masayang ngumiti. Pagkatapos ang kasal, lumipat ako sa bahay ng asawa ko. Isa itong maluwang na 4 na palapak na bahay sa isang tahimik na subdivision na puno ng gapuno. Ang nga magulang ni Mateo ay nakatira sa ikalawang palapak at kami naman ay sa ikatlo. Bawat umaga, nakahanda na ang almusal ang aking biyenan at malambing niya akong ginigising. Gising na, anak. Handa na ang almusal.
Hindi ka pumunta rito para magdusa na parang nasa militar. Ilang beses ko siyang sinubukang tulungan sa pahuhugas ng pinggan o paglilinis. Ngunit palagi niya itong tinatanggihan ng may kumpas ng kamay. Hayaan mo na akong gumawa niyan, ma. Kakadating mo lang sa bahay. Hindi ka pa sanay. Baka may mabasak ka pa. Manghihinayang ako. Mahal din ako ng labis ng aking asawa. Pagkawi mula sa trabaho, pumupunta siya sa kusina para tulungan ang kanyang ina sa paghahanda ng hapunan. Habang ako ay pinapapunta niya sa kwarto para magpahinga, pakiramdam ko ay isa akong prinsesa sa isang mahiwagang mundo kung saan inaalagaan at pinapalaki ako sa layaw ng buong pamilya ang asawa ko. Hindi ako naktipid sa kahit ano para sa aking biyanan. Lahat ng perang naipon ko noong dalaga pa ako ay ibinigay ko sa kanya para itago niya. Noong kaarawan niya, niregaluhan ko siya ngintong kwintas. Dinala ko siya sa isang spa. Ang pakiramdam na maging anak niya, na tawagin siyang mama, ay tunay na nagpasaya sa akin. Noong araw na iyon, akala ko ay narating ko na ang rurok ng kaligayahan sa pamilya. Pagkatapos ng kasal, halos wala na akong ginagawa. Ang buhay ay lumilipas na parang isang matamis na panaginip. Bawat umaga, maagang gumigising ang biyenan ko, naghahanda ang masarap na almusal, at ginigising ako sa pamamagitan ng banayat na pagkatok sa pinto. At ang kanyang pamilyar na linya, tala, bumaba ka na at mag-almusal. Anak, nakahanda na ang paborito mong sinangag, itlog, at daing. Bababa ako at makikita ang hapag-kainan na nakahanda na, at may nakasalin ng isang basong gatas, at tatanungin niya ako kung nakatulog ba ako ng maayos, kung hindi ba sumasakit ang likod ko. Hinahatid akong asawa ko sa trabaho tuwing umaga. Sa gabi, sabay-sabay kaming naghahapunan kasama ang kanyang mamagulang, at pagkatapos ay akyat kami sa aming palapak para manood ng pelikula o mag-usap. Ang buhay may asawa ay tila napaka-perpekto. Isang araw, habang nahahanda akong pumasok sa trabaho, bigla akong tinawag ng biyenan ko sa kanyang kwarto. Medyo tensyonado ang kanyang mukha, ngunit malambing pa rin ang kanyang boses. Tala anak, may kailangan sana akong hilingin. Tumango ako ng hindi nag-isip. Opo ma. Ano po iyon? Ano pong nangyari? Nag-alinlangan siya ng kaunti at saka sinabi sa mahinang boses. Gusto sana naming magbukas ng maliit na wellness centering Tita Carmen mo. Alam mo na. Spa at massage para sa mga senior citizen, kay Carmen ang pwesto at ang ma-therapist. Kapital na lang ang kulang namin. Pwede mo ba akong pahiramin ang uka tuan 400,000? Nahihiya kasi akong humingi sa papa mo o kay Mateo. Nagulat ako, ngunit agad na numiti. Siyempre, ma, may savings account po ako. Kukunin ko po ngayon ang pera para sa inyo. Ilista niyo na lang po ang halaga para matrack ko at mabawi ko balang araw. Hinawakan ng biyenan ko ang aking kamay. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pasasalamat. Salamat anak. Alam kong maunawain ka. Ganun lang. Lalo akong nakumbinsi kung gaano ako kaswerte na naging manugang niya. Nang mismong araw na iyon, kinuha ko ang pera at ibinigay sa kanya ng walang anumang resibo. Para sa akin, siya ay aking ina at naniwala ako sa bawat salita niya ng walang anumang pagdududa. Ngunit sino ang mag-aakala na ang sandaling iyon ang magiging simula ang serye kapag alinlangan at sugat sa aking kaluluwa. Makalipas lamang ang 2 linggo, tinawag ulit akong biyenan ko sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong ito ay sa gabi, habang nasa business trip ang aking asawa, tala anak, nagpaparenovate kami sa center at kulang na naman ako ang kaunting pra. Pwede mo ba akong pahiramin ang isa pang 100,000? Nag-alinlangan ako ng kaunti. Kahit na maganda ang sweldo ko, hindi maliit na halaga ang 100,000. Bukod pa rito, kakabot ko lang sa kanyang 400,000. Ngunit inisip ko na malamang ay nahihiya talaga siyang humingi sa asawa ko at alam kong magastos ang pagtatayong negosyo. Pumayak ako. Simula nun, naging madalas ang pahingi niya ang pera. Bawat pagkakataon ay may bagong dahilan. Ang upa, pagbili ng kagamitan, isang kagiat na utang na dapat bayaran. Una utusan demal tapos utraway temali. Sa kabuuan, nakapagbigay ako sa kanya ang halos 100,000. Nang minsan ko siyang tanungin ng may pag-ingat, ma, kailan po ba ang grand opening center?
Gusto ko po sanang dumaan para batiin kayo. Biglang nagulat ang biyenan ko at ikinumpas ang kanyang nga kamay. Naku, ano ba ang sinasabi mo? Hindi pa pwede. Malas daw ang pwestong gamega bituin ayon sa horoskope ngayon. Sabi ni Carmen, kailangan daw nating maghintay na lumipas ang buwang ito. Ang sagot na iyon ay nakpapanlamig sa akin. May gumalaw sa loop ko. Ang kutop, na napakadalas sa mga babae, ay nagsasabing hindi tukma ang nga bagay sa kung ano ang inaakala ko. Isang araw, nang umalis ang aking biyenan, lihim kong tinawagan si Tita Carmen, ang taong kasama niya raw sa pagtatayo ng negosyo. Pagkatapos ng ilang paligoy-ligoy na tanong, natigilan ako nang marinig ang kanyang sagot. Ano? Wellness center. Tala. Wala kaming itinatayong negosyong mama mo. Matagaw na akong ginagnegoziyo. Mabilis na tumibok ang puso ko, na parang lulundak palabas ng aking dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Binaba ko ang telepono, nanginginig ang nga kamay ko. Isang napakalamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likod. Isang kasinungalingan ang lahat. Hinintay kong makawi ang aking biyenan at nang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Diretsahan ko siyang tinanong, Ma, nakausap ko lang po si Tita Carmen. Sabi niya wala raw kayong itinatayong center. Mari niyo po bang ipaliwanag? Natigilan ang biyenan ko. Nautal siya. Ano, binalak namin, pero nakbago ang isip namin. Huwag kang magalit, anak. Tahimik akong nahintay na magpatuloy siya. At saka siya lumuhot. Ang biyenan ko, ang babaeng itinuring kong mabuti at disente, ay bumaksak sa sahig, niyakap ang nga binti ko, at humagulgol ang iyak. Kasalanan ko, anak. Wala akong center. Nagsusugal ako sa jasino, natalo ang lahat. Akala ko mababawi ko. Pero habang mas naglalaro ako, mas lalo akong natatalo. Natatakot ako na malaman ang asawa mo, na baka makipagiwalay siya. Sayo lang ako makakahingi ang tulong. Gulat na gulat ako. Naging masyado akong madaling maniwala. Ang huwarang biyenan na palagi kong ipinakmamalaki sa aking nga kaibigan ay niloloko pala ako araw-araw, buwan-buwan, sa napakakalkulado at napakapanlinlang na paraan. Nang gabing iyon, matapos umamin nang nakaluhot ang aking biyenan sa kanyang pagkakalulong sa sugal, hindi ako makatulog. Dumarating sa isip ko ang nga alaala ang nga inihahanda niyang almusal, ang nga binibili niyang gamot, ang malalambing niyang yakap kapag umuwi ako ng gabi. Ang lahat ay isa lamang palang maskara. Ayaw kong maniwala, pero ang katotohanan ay malamig at malupit. Hinablot ako nito mula sa amga matatamis na ilusyon na aking pinangangalagaan. Kinabukasan ang umaga, tahimik kong inimpake ang aking magamit, nakbabalak na umuwi muna sa bahay ang aking magulang ng ilang araw upang makapag-isip-isip, ngunit nahihintay na ang biyenan ko sa pintuan aking kwarto. Tala, nakikiusap ako, huwag kang umalis. Alam kong kasalanan ko. Pangako, hindi na ako magsusugal kailanman. Mula ngayon, magbabago na ako. Tiningnan ko siya ng tahimik. Mukto ang kanyang nga mata. Mukhang umiyak siya buong gabi. Nang sandaling iyon, lumambot ang puso ko. Sige po, mananatili ako, pero inaasahan kong tutuparin niyo ang salita niyo. Ayaw kong makaapekto ito sa pamilya natin. Niyakap niya ako. Tumulo ang nga luha sa kanyang pisngi habang tumatango siyang parang bata. Dahil sa aking pagiging inosente, naniwala ako na ang awa ay makakapagbago sa isang tao. Ngunit nagkamali ako. Makalipas ang halos 2 linggo, humingi ulit siya ang pera. Sa pagkakataong ito ay unap 5,000. Ang dahilan pambayad daw sa utang sa mga kakilala. Hiniram niya raw noong nahihirap siya. Kailangan daw niyang ibalik agad. Nakalinlangan ako, ngunit sinubukan kong i-comfort ang sarili ko na baka kailangan niya talaga ang pera. Ibinigay ko ito. Makalipas ang 1 linggo, panibagong utribus-ribu. Minsan sasabihin niya na naskam siya sa isang pyramid scam, minsan ay nawala niya raw ang pera. Palala ng palala at nagiging kakaiba ang kanyang nga dahilan. Sa bawat pagkakataon, nakmamakawa siya. Nanginginig ang boses niya at napupuno nga luha ang kanyang nga mata. Gusto kong tumanggi, ngunit kapag tinitingnan ko ang nga matang iyon, hindi ko magawa. Walang alam ang asawa ko.
Ang akala niya ay napakaganda ang relasyon namin ang ina niya, na makasama naming inaalagaan ang pamilya. Nanatili akong tahimik dahil ayaw ko siyang ilagay sa alanganing sitwasyon na kailangan niyang pumili sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Isang araw, naglakaslop akong magtanong, "Ma, isinusulat niyo po ba sa kahit saan ang halagang naibigay ko para malaman ko rin kung magkano na? Pasulpot-sulpot po kasi kayong nanghihingi kaya nalilito na rin ako." Kumapakapa siya ang tingin at pagkatapos ay tumawa. "Diyos ko, anak, nagsasalita ka na parang ibang tao ako. Nanghihiram lang ako sa'yo. Hindi ko ninanakaw. Tanda ko ang lahat. Pag nakapera ako, ibabalik ko lahat." Nang sandaling yon, nakaramdam ako enegbigat sa aking puso. Alam kong isa itong irresponsableng sago, ngunit hindi ako naglakas-loob na sumagot. Hindi ko alam kung bakit, ngunit patuloy akong kumapit sa marupok na pag-asa na magbabago talaga siya. Noong panahong iyon, nabuhay ako sa palaging tensyon. Nagsimula kong ilihim sa aking asawa na nabigyan ko na ang kanyang ina ang halos 1,000. Natakot akong magalit siya, na madismaya siya. At natakot din akong isipin nilang tanga at madaling utuin ako. Nawalan akong gana sa pagkain. Hindi ko na ikinasisiyahan ang paglalakad kasama ang asawa ko gayang dati. Napansin niya ang pagbabagong ito at tinanong ako, "Anong problema mo? Kakaiba ka nitong nakaraang araw. May itinatago ka ba sa akin?" Nginitian ko lamang siya ang pilit. "Medyo napagod lang. Siguro sa trabaho." Hindi ako nangahas na sabihin sa kanya. Hindi dahil sa hindi ako nagtitiwala sa kanya, kundi dahil hindi ako handang makita ang kanyang reaksyon kapag nalaman niyang ang sarili niyang ina ay paulit-ulit na niloloko ang asawa niya. At isang araw, napagpasyahan kong dumaan sa dating pinagtatrabahuhan ang aking biyenan, kung saan dati siyang nagbebenta ang cosmetics. Gusto kong malaman ang higit pa, tiningnan ako ng may awa ang dating kasamahan niya sa trabaho, si Nena, nang magsimula akong magtanong. "Tala, ayaw kong makialam sa hindi ko dapat pakialaman, pero dahil manugang ka niya, siguro dapat mong malaman. Matagal nang hindi nagbebentang cosmetics ang biyenan mo, at narinig ko na nitong nakaraang araw ay lulong siya sa mga slot machine at casino. Pati dito ay nanghiram siyang pera sa ilan sa amin." Nang marinig ko ito, nanikip ang puso ko. Ang pakiramdam, ang pagtataksil ay hindi na maaring maging mas malala pa. Nang hapong iyon, nagdesisyon akong kausapin ang aking biyenan. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang malumanay na tanong. Gusto ko ang malinaw na sagot, "Ma, hinihiling ko na sa pagkakataong ito ay sabihin niyo sa akin ang totoo. Nakahiram na po kayo ng halos 1,000,000 piso. Sabihin niyo ng tapat, saan niyo po talaga ginastos ang perang iyon?" Tahimik lang ang aking biyenan. Makalipas ang ilang sandali, humagulgol siyang iyak. Nagsusugal ako. Alam kong hindi dapat, pero hindi ko mapigilan. Tuwing natatalo ako, iniisip kong mababawi ko, at tapos natatalo ulit ako. "Para itong sakit, anak, patawarin mo ako." Nahilo ako. Sinubukan kong kumalma, ngunit nanginginig na ang boses ko. "Ma, bakit hindi niyo sinabi kay Papa? Bakit lahat na pabigat na ito ay bumaksak sa balikat? Bakit hindi niyo inisip ang mangyayari?" Yumuko lang ang biyenan ko at nanatiling tahimik. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinabi, "Hindi na po pwedeng magpatuloy ang ganito. Kung gusto niyo ang tiwala ko, kahit papano ay huwag niyo na akong pagsinungalingan. Simula ngayon, hindi na ako magbibigay sa inyo ngahit isang sentimo. Kung kailangan niyo ng tulong, dapat malaman ng buong pamilya." Tapos na ang sikreto, tiningnan niya ako gamit ang mapupulang mata at walang sinabi. Lumabas ako ng kwarto na may mabigat na puso. Siguro dumating na ang oras upang makipag-usap ng tapat sa aking asawa. Matapos lumabas sa kwartong aking biyenan ng gabing iyon, umakyat ako sa aking kwarto na may bato sa aking kaluluwa. Hindi ko na kayang magpanggap o manahimik pa, masyado ng maraming pera ang nawala sa mga walang kwentang pangako. Samga salitang gayang ito na ang huli, hindi ko na kayang pasanin mag-isa ang pamilyang ito dahil lang sa awa at paggalang. Kinabukasan ing umaga, sa sandaling umupo ang aking asawa sa hapag-kainan, sinabi ko sa kanya sa mahinang boses, "Mateo,
gusto kong magpatawag ing family meeting mamayang gabi, kailangan kong linawin ang ilang bagay. Tiningnan niya ako nang nagtataka, ngunit tumango siya. May seryoso ba para kailanganin pa ang family meeting? O may ginawa na naman si mama? Nanatili akong tahimik. Alam kong anumang sagot ngayon ay mawawalan ang saysay kung wala ang lahat. Kinagabihan, matapos ang hapunan, mabilis kong nilikpit ang mesa. Ang biyenan kong lalaki, ang aking biyenan, at ang aking asawa ay nakaupo sa sala. Medyo nakakapaso ang paligid. Umupo ako, huminga nga malalim, at nagsimula. Pasensya na po at kailangan ko itong gawin ngayon, ngunit tingin ko hindi na po pwedeng itago pa ang katotohanan. Tungkol ito sa pra at pagtitiwala. Lumingon ako sa aking biyenan at tiningnan siya ng diretso sa mata. Yumuko siya, pinipisil ang kanyang nga kamay. Ma, humiram po kayo sa akin ang maraming pera. Sa kabuuan, halos 1 milyon. Noong una, sinabi niyo na magbubukas kayo ang center, tapos kapital, at tapos may iba pang nga dahilan. Naniwala ako sa inyo, hindi ako nagtanong, hindi ko kinumpirma, ngunit nalaman ko na po ang lahat. Wala kayong binuksang center. Lahat ng perang iyon ay ginastos niyo sa sugal. At niloko niyo ako ng ilang buwan. Tila nakyelo ang hangin sa kwarto. Namutla ang aking biyenang lalaki, dahan-dahang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang asawa. Naging paus ang kanyang boses. Totoo ba ito, Flor? Nanginig ang aking biyenan. Nagsimulang bumaksak ng masagana ang kanyang galuha. Kasalanan ko. Totoong kasalanan ko. Akala ko kasi mababawi ko, hindi ko sinasadya. Gulat na gulat si Mateo. Hinawakan niya ang aking kamay at tiningnan ang kanyang ina. Ma, paano mo nagawa ito? Sabi mo sa akin tumigil ka na. Simula pa noong nakaraang taon, nanggako ka sa amin ni Papa na hindi ka na magsusugal ulit. Humagulgol ang iyak ang biyenan ko. Alam ko, napakasama ko, pero nakapasok na ako. Akala ko mananalo ako at tapos natalo na naman ako at umutang ulit para mabawi. Ayaw kong malaman ang papa mo kaya kay talalang ako nagtiwala. Bumaling ako sa aking asawa. Basak ang boses ko. Alam mo, hindi ang pera ang masakit sa akin. Ang masakit ay ang pagkakalinlang. Akala ko mahal ako ni mama na parang anak. Hindi ko naisip na tinitingnan niya lang pala ako bilang pitaka na pwedeng pakuhanan ng pera habang nakangiti sa akin araw-araw. Matagal na nanatiling tahimik si Mang Julio, tapos, bigla siyang tumayo at pumunta sa kanyang kwarto. Sumigaw sa kanya ang biyenan ko, Julio, huwag kang umalis. Patawarin mo ako. Titigil na ako, pangako. Totoo na ito sa pagkakataong ito. Ngunit hindi siya lumingon. Naiwang nakaupo si Mateo na parang isang estatwang bato, pagkaraan ang mahabang sandali, marahan niyang pinisil ang aking kamay. Patawarin mo ako, Tala, hindi ko alam na umabot na sa ganito ang sitwasyon, gaano katagal mo itong tiniis ng mag-isa. Tiningnan ko siya. Salup ko, nagikot ang samut-saring emosyon. Siguro hindi ako masyadong galit sa kanya kundi sa sarili ko sa pagsubok na buuin ang isang pamilya na nakukubli lamang ang sarili nitong kabulukan salup. Kinabukasan, lahat ay tahimik. Ang atmosfera ay sintensyon ing kwerdas ing biulin. Maagang umalis papuntang trabaho ang biyenan kong lalaki nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Naiwang nakaupo ng tahimik ang biyenan ko sa kanyang kwarto. Sa hapon, pagkawi ko mula sa trabaho at kabababa ko palang aking bag, nakita kong nahihintay ang biyenan ko sa sala. Nakasuot siyang ang lumang pambahay. Sa kanyang nga kamay, hawak niya ang isang salansan nga papel. Nang makita ako, sinabi niya habang may luha sa mga mata, isinulat ko ang pangakong ito. Hinihiling ko na bigyan mo ako ang pagkakataong itama ang sarili ko, pangako, magsisimba ako linggo-linggo. Iwas sa lahat ng kaibigan ko sa sugal. Hihingi akong tawad sa papa mo, pero nakikiusap ako, huwag kang umalis sa bahay na ito. Kinuha ko ang papel, napuno ang luha ang aking nga mata. Hindi ko naisipang umalis, ngunit hindi ko rin madaling mapapatawad ang lahat, palagi akong nagpapatawad. Pero sino ang mananagot para sa gabitak sa aking kaluluwa? Sinabi ko ng malumanay, Ma, hindi ako aalis, pero kailangan ko ang oras. Mula ngayon,
Lahat ang may kinalaman sa pra ay dapat niyong pag-usapan kasama ang buong pamilya, hindi lang sa akin. Ayaw ko nang maging anino muli ang tiwala. Tinakpan ang biyenan ko ang kanyang mukha gamit ang kanyang nga kamay at umiyak. Tumalikot ako ng tahimik at umakyat sa aking kwarto. Sa unang pagkakataon mula nang ikasal kami, naramdaman kong napakalayo namin ang aking biyenan, kahit na ilang hakbang lamang sa hagdan ang naghihiwalay sa amin. Bumalik ako sa trabaho, ngunit palaging naglalakbay ang aking isipan sa magulong sitwasyong ito na hindi ko mahanapan ang labasan. Ang nga imaheng aking biyenan na umiyak ng nakaluhot, ang biyenan kong lalaki na umaalis ng tahimik, ang dismayadong tingin ni Mateo. Lahat ang ito ay sumasagi sa isip ko gabi-gabi. Hindi na kami nag-usap ang asawa ko tungkol sa pra. Ayaw kong ungkatin ang nakaraan. Kahit na may kalituhan sa luko, sinubukan kong umakto na parang lumipas na ang lahat, na parang sa paglipas ang panahon ay maghihilom din ang anumang sugat, ngunit sa totoo lang, panlilinlang lamang ito sa sarili. Naging mas tahimik si Mateo nitong nga nakaraang araw. Madalas siyang umuwi ng gabi, ginagawang dahilan ang trabaho. Hindi ko alam kung totoo ito, ngunit wala akong lakas para magtanong. Ako mismo ay natututong mamuhay na may kaba sa loob na aking sariling tahanan. Isang hapon, pagkatapos kong mahugas ang pinggan, umuwi ang biyenan kong lalaki. Pumasok siya sa bahay na mukhang pagod. May dala siyang tilabak sa kanyang kamay. Kumusta? Bati niya nang may kaunting yuko nguulo at saka tumingala. Nasaan ang mama mo? Sumagot ako nang nalilito. Nasa kwarto po siya simula pa nung tanghalian. Nakasara po ang pinto. Wala siyang sinabi, hinubat lang niya ang sapatos niya at dahan-dahang umakyat. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarinig ako ng sigaw mula sa ikalawang palapag. Ang boses ni Mang Julio ay pabaksak at mariin sa bawat salita. Ilang beses na ba akong nakparaya? Masyado na akong maraming tiniis. Naksusugal hanggang sa umabot sa panghiram sa manugang mo at pagkatapos ay itatago ang lahat. Ang boses ang biyenan ko ay tunok pigil. Alam kong kasalanan ko. Hindi ko sinasadya. Huwag kang sumigaw at maririnig tayo nga kapitbahay. Halos umungal ang biyenan kong lalaki. Hayaan mong marinig nila. Hayaan mong makilala nila ang tunay na mukha ang pamilyang ito. Alam mo ba ang hiya na nararamdaman ko? Nanatili ako sa kusina, nakahawak ng mahigpit sa gilid mesa, nararamdaman ang sakit na hindi ko may paliwanag gamit ang nga salita. Lumalabas na ang pamilyang asawa ko ay malayo sa pagiging perpekto. Ang nakikitang kultura, tamis, at kabaitan ang aking biyenan ay isa lamang palang pambalot sa isang kaguluhang panlok. Kinabukasan, habang nakahanda ako sa pagpasok sa trabaho, tinawag akong aking biyenang lalaki. Tala, halika. Kailangan nating mag-usap. Iniwan ko ang aking bag sa isang upuan at sumunod sa kanya sa sala. Sinalinan niya ako ang isang basong tubig at sinabing may pag-iisip, patawarin mo kami, anak. Dapat nun ko pa sinabi sayo, ngunit natakot ako. Natakot akong iwan mo si Mateo, na masira ang aming pamilya. Yumuko ako. Nagpatuloy siya. Hindi kahapon lang nagsimulang maglaro ang biyenan mo. Nagsimula siya nung nagbebenta pa siya ang cosmetics. Naubos niya ang lahat ng pera para sa produkto kaya kailangan niyang tumigil. Dinala ko siya sa pagpapagamot. Gusto ko sanang makipahiwalay, ngunit umiyak si Mateo. Nakmakawa siya na patawarin ko siya. Nangako siyang titigil na, pero umulit na naman. Inangat ko ang aking ulo, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Kung ganun, bakit niyo po inilihim sa akin? Bakit walang naksalita? Manugang niyo ako. Wala ba akong karapatang malaman? Bumuntong hininga siya habang nakatingin sa akin ng may pagkamuhi sa sarili. Dahil napakagaling na artistang biyenan mo. Nakpanggap siyang mabuti at disente sa harap mo. Naniwala si Mateo sa kanya at sa akin ay walang nakikinig. At ikaw, karadating mo lang sa pamilya. Kung nalaman mo ito ng mas maaga, mangangahas ka bang pumasok sa bahay na ito? Nanatili akong tahimik. Nakakapangilabot ang tanong na iyon. Sa totoo lang, kung nalaman ko noon na ang biyenan ko ay isang sinungaling at lulong sa sugal, hindi ko pakakasalan si Mateo. Siguro itumalikot na ako at umalis. Tiningnan niya ako ng may pait. Wala na akong lakas,
Kung magpapatuloy siyang ganito, totohanan na akong makikipagiwalay. Hindi ako yung tipong salita lang ng salita, at sayo, hinihiling ko na huwag mong pasanin ang lahat. Isang batang babae, bagong kasal, at pinipilit ng lunukin ang nga luha. Masyadong mahirap, napuno ang luha ang nga mata ko, tumayo ako at nagbigay pugay. Opo, salamat papa sa pagsasabi sa akin ng totoo. Ayaw ko rin namang masira ang pamilya, ngunit hindi ko kayang magpanggap na walang alam at patuloy na magpatawad. Tumanggo ang biyenan kong lalaki na parang nakaramdam ang kaunting ginhawa. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa balkona at nakatingin sa kalsada, tahimik na lumapit si Mateo at umupo sa tabi ko. Inabutan niya ako ang isang basong maligamgam na tubig at sinabi ng mahina. Alam kong mas marami kang tiniis kaysa sa sinasabi mo. Hindi ako lumingon, nanatili lang akong tahimik. Hindi ko pinagtatanggol ang mama, pero hindi ko alam kung paano gawin ang tama. Kung ibang tao lang sana siya, mas madali. Pero nanay ko siya. Paano ko siya masisigawan? Paano ko siya tatalikuran? Bumuntong hininga ako. Naintindihan ko, ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangulugang pagtanggap. Wala pang isang taon tayong kasal. Hindi pa ganun kalalim ang pagmamahal natin para pahilumin ang lahat ng sugat. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Sa unang pagkakataon samga arong pananahimik na ito, nanginginig ang kanyang kamay. Gagawin ko lahat ang hilingin mo. Huwag mo lang akong iwan. Humarap ako sa kanya. Sa kanyang nga mata ay may sinseridad at desperasyon. Hindi kita iwan. Ngunit kung maulit pa ito, hindi na ako magpapatawad. Ang pamilya ay hindi pwedeng tumayo sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang tao lamang. Matagal kaming nakaupong tahimik. Dala ang hangin ang mahinang amoy mga bulaklak, ngunit kasing bigat ang bato ang puso ko. Dahil alam ko na gaano man katapat ang napahinging tawat ng isang lulong, lalo na sa sugal, hindi ganun kadaling makawala rito, at sinasabi ang kutob ko na hindi pa ito tapos. Pagkatapos ang usapang iyon, nagbago ng radikal ang pag-ugali ang biyenan ko. Hindi na siya bumabanggit ang utang o pera. Tuwing umaga, gumigising siya ng maaga, nagluluto, naglilinis, at ginagawa ang lahat ng may pag-ingat at atensyon. Nagsimula siyang magsuot ng masimpleng damit, naglalagay ng belo at pumupunta sa malapit na simbahan. Kung sino man ang makakakita sa kanya ay sasabihin na naging ibang tao na siya. Tahimik, pigil, malambing. Isang araw, pagkawi ko mula sa trabaho, inalok pa niya akong isang kahon ng kakanin na siya mismo ang gumawa. Mahina ang kanyang boses. Tikman mo ito, anak. Natutunan kong gawin ito ngayon sa simbahan. Masarap ito. Tamang-tama lang ang tamis at mabango. Nakakabuti ito sa kaluluwa. Kinuha ko ang kahon, ngumiti at tumango. Ngunit isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ako nakaramdam ng saya. Nakaramdam akong lamig. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang di pangkaraniwang pagiging masunurin, ay tila hindi isang tunay na pagsisisi. Para itong hamok na tumatakip sa isang nasunok na bukit. Sa ilalim ng kalmadong iyon, pakiramdam ko ay may patuloy na nagbabaga. Tila nakahinga ng maluwag si Mateo nang makita kung paano nagbago ang ina niya. Masaya pa nga niyang sinabi sa akin, nakikita mo, mama. Kakaiba na siya talaga nitong nakaraang araw. Kahapon nga ay tinanong niya ako kung gusto ko raw sumama sa kanya sa misa. Sabi niya mag-enroll daw siya sa isang theology course para sa mga matatanda. Ngumiti ako, sinusubukang hindi sirain ang sayang aking asawa, ngunit sa kaibuturan aking kaluluwa, alerto ako. Sinasabi ang instingto ko na huwag agad magtiwala, na huwag bumigay ng masyadong maaga. Lihim kong inobserbahan ang buhaing biyenan ko. Sa tuwing aalis siyang ang bahay, titingin ako sa relo. Sabi niya pupunta siyang ang simbahan, ngunit minsan alis siya nga alas, 9 umaga at uwi ng halos alas, 3 hapon na pagod at minsan, amoy usok ng sigarilyo ang damit niya. Maingat ko siyang tatanungin, ma, ganun po ba kayo katagal sa simbahan? May pista po ba ngayon at ginabi kayo ng uwi? Mamumutla siya at sasagot, maraming tao ngayon. Matagal akong nagdasal at tapos nakpaiwan ako para kumain kasama nga nagsisimba. Wala na siyang ibang sinasabi.
Ngunit sa isip ko, nagsisimula ng sumibol ang ngahinala. Isang Sabado, habang nasa trabaho si Mateo, nagpanggap ako na pupunta sa bahay ng isang kaibigan. Sa katunayan, umupo ako sa isang maliit na kapehan malapit sa bahay at nakmasid mula sa malayo. Bandang alas 10:00 umaga, nakita kong lumabas ng bahay ang aking biyenan. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dalang tela na bag. Naglakad siya papunta sa kanto. Tumayo ako, pumarang taksi at palihim siyang sinundan. Lumiko siya sa isang eskinita, ngunit hindi papunta sa direksyon ng simbahan. Pumasok siya sa isang one-story na gusali na may karatula na nagsasabing, "Cafeteria, pahingahan." Natigilan ako. Isa itong underground na pasugalan. Makalipas ang halos 3 oras, lumabas siya ron ng maputla at pasuray-suray. Yumuko ako para hindi niya ako makita. Nag-apoy sa galit ang puso ko. Lahat ng pag-asa ko, lahat ng marupok na pananampalataya na sinubukan kong panghawakan ay muling gumuho. Umuwi ako ng bahay bago pa siya makadating. Tahimik akong naksalin ng isang basong tubig at nahintay sa sala. Pagpasok niya, tiningnan ko siya, pagkakita niya sa akin ay natigilan siya ng isang segundo at saka sinubukang ngumiti. "Oh, hindi ka pala lumabas para mamasyal." Hindi ako sumagot, tahimik lang akong nagtanong. "Marami po bang tao sa simbahan ngayon, ma?" Kumurap siya. "Oh, marami." Pagod na pagod ako. Tumayo ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Sinundan ko po kayo buong umaga. Ano pa po ang gusto niyong sabihin?" Namutla ang mukhang gabiyanan ko. Napabagsak siya sa silya, tinatakpan ang mukhang kanyang megaya kamay. Sa pagkakataong ito, walang luha, katahimikan lamang. Ngunit sa akin, hindi na ito masakit tulad ng dati. Ako ay naknangalit. Naknalit ako. Hanggang kailan niyo pa planong lokohin ako? Noong nakaraan, pinatawad ko kayo. Nakiusap akong tumigil na kayo, pero nagpatuloy pa rin. Ngayon naman ay nakpanggap kayong nagsisimba. Niloko niyo ang asawa niyo, ang papa niya, niloko niyo kaming lahat. Naisip niyo ba ang magiging resulta nito? Walang sinasabi ang biyenan ko, nanginginig lang siya. Tumayo ako ng tuwid, kalmado ang boses ko, ngunit nakakapanlamig. Makinig kayo sa akin ng mabuti. Mula ngayon, hindi na ako mananahimik. Sasabihin ko ang lahat kay Papa, kay Mateo, at kung kailangan ay ipaparehab ko kayo. Hindi na kayo pwedeng patuloy na mamuhay sa bahay na ito at patuloy itong sirain. Sa gabi, pag-uwi ni Mateo, sinabi ko sa kanya ang lahat. Noong una ay hindi siya naniwala, ngunit nang ipakita ko sa kanya ang galitrato na kinuha ko sa pasugalan, natigilan siya. Wala siyang sinabi. Tahimik siyang umupo at napahawak sa kanyang ulo. "Ma, paano mo nagawa ito?" Inulit niya ang 3 beses. Parang isang batang iniwan sa gitna ng bukit, hinawakan ko ang kanyang balikat. "Pasensya na at hindi ko agad sinabi sa'yo, pero ngayon tingin ko kailangan na nating gumawa ng seryosong desisyon. Hindi na tayo pwedeng patuloy na mamuhay sa isang bahay na puno ng kasinungalingan." Inangat ni Mateo ang kanyang ulo. Pula ang kanyang nga mata. "Tama ka. Sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin. Hindi ko papayagang sirain niya ang lahat dahil lang sa siya ang nanay ko." Pagkatapos lumabas ang lahat ng katotohanan, bumalot sa bahay ang isang walang kapantay na tensyon. Sa hapagkainan, nahari ang nakakapanlamig na katahimikan. Walang nakuusap en higit sa 2 o 3 salita. Ang biyenan ko ay naging parang anino. Buong araw siyang nasa kwarto, lumalabas lang kapag kinakailangan. Ang dati niyang tamis at pagiging malambing ay napalitan ng pangingimi na nakakapagod sa lahat. Wala na rin akong ganang isalba ang kahit ano. Sinubukan ko ng magpatawad. Sinabi ko sa sarili ko na kung magsisisiya, babalik sa normal ang lahat. Ngunit nakamali ako. Ang ibang tao, sa sandaling mahulog sa isang nakakasirang bisyo, ay pansamantala lamang magsisisi hanggang sa susunod nilang pag-ulit. Nakakaalarma ang pananahimik ni Mateo. Hindi na niya ipinagtatanggol ang ina niya, ngunit hindi rin niya alam ang gagawin. Nabubuhay siyang parang taong sinasakal ang realidad, nakdurusa, ngunit hindi nangangahas mahimaksik. Alam kong mahal niya ang ina niya. Ngunit habang mas matindi ang pagmamahal, mas masakit ang dagok.
Nang gabing iyon, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa trabaho, nakatulog ako sa tunok ng ulan. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako para pumunta sa banyo. Pagbaba ko nang maingat sa hagdan, napansin kong wala si Mateo sa tabi ko. Tumingin ako sa unang palapak. Wala siya ron. Pagdaan ko sa kwarto ang biyenan ko, napatigil ako. Bahagyang nakabukas ang pinto at sa siwang ay may tumatagos na mahinang dilaw na ilaw. Lumapit ako na may balak tawagin ang asawa ko, ngunit natigilan ako nang marinig ang pigil at desperadong boses ang biyenan ko. Anak, nakikiusap ako, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Kung hindi ko ibabalik ang pera, hindi nila ako titigilan. Nakbabanta silang pipintahan ang bahay, babasagin ang mga bintana. Pangako, nangangako talaga ako. Ito na ang huli. Natigilan ako, nakakuyom ang mga kamao. Tapos, umalingong ang pagod na boses ni Mateo. Ma, wala akong pera. Seryoso, lahat ng sweldo at bonus ko ay binibigay ko kay Tala. Humiram ako sa kanya, pero hindi niya ako binigyan. Gulat na gulat ako. Lumalabas na hindi siya humihingi para sa sarili niya, kundi dahil inudyukan siya ni ina niya. Bumaba ang boses ni biyenan ko at naging mas malisyoso. Kung ganun, kunin mo ng palihim ang nga gintong alahas niya mula sa kasal. Yung malalaking kwintas, ang nga bracelet. Siguradong hindi na niya maalala kung ilan ang meron siya. Isa lang ay sapat na at tapos ibabalik ko. Hindi niya iyon mapapansin. Nanigas ako na parang sinuntok. Bawat salita ay parang yelong kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Hindi ako makapaniwala. Ang ina na nangakong ituturing akong anak, ang asawa na sumumpang poprotektahan ako habang buhay. Ngayon, makasapwat sila sa dilim tulad ng na pinakamasamang magnanakaw. Nakutsabahan para pagnakawan ako ing aking nga pag-aari. Hindi ko na ito matagalan pa. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Nagulat ang biyenan ko na parang nakakita ang multo. Nanika si Mateo. Namutla ang kanyang mukha. Tiningnan ko silang dalawa. Malamig na parang yelo ang boses ko. Ma, anong klaseng ina ang tinuturuan ang anak niya na pagnakawan ang kanyang asawa? Utal na sumagot ang biyenan ko. Nakikinig ka ba? Tumawa ako ng may pait. Hindi, ma, hindi ako nakikinig. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Pinipilit niyo ang asawa ko na pagnakawan ang nga alahas ko sa kasal. Ang dinala ko mula sa bahay ng nga magulang ko ay isang alaala, ito ay tiwala, ito ang paggalang ng aking pamilya sa kasal na ito. Tumayo si Mateo, sinusubukang lumapit sa akin. Tala, pakinggan mo ako. Umatras ako. Ano pa ba ang gusto mong sabihin? Na isang beses lang ito, na nahihirapan ng husto ang nanay mo. Alam mo ba na ang bawat isang piraso ng alahas na iyon ay bunga ng pahihirap ng magulang ko na nakipon sa buong buhay nila para maging manugang ako sa inyong bahay? At ngayon, tinitingnan ako ng nanay mo bilang isang kahadeyero. At ikaw, tahimik mo siyang hinahayaang hanapin ang Nagalit ang biyenan ko. Nasabi ko lang iyon dahil sa tindiing emosyon. Natakot ako at nadulas lang. Hindi ko kinukuha. Tiningnan ko siya ng masama at sa unang pagkakataon ay sumigaw, pero nangahas kayong isipin ito. At ikaw, Mateo, nakaupo ka lang at nakikinig. Nang walang sinasabing anumang pagtutol. Yumuko si Mateo. Isang segundo, dalawa, at nagsalita. Bahagi ka ng ang pamilya ngayon, dapat kang tumulong sa mga oras en kagipitan, naging napakabuti ni mama sayo. Hindi ka niya kailanman pinilit na gumawa ang kahit ano. Ano bang masama na tulungan mo siya ang kaunti? Tumawa ako at pagkatapos ay umiyak. Kaya ibig sabihin, dahil hindi niya ako pinilit na mahugas ang plato, dapat kong ibigay ang naalahas ko sa kasal bilang pasasalamat. Nagalit ng matindi si Mateo. Sumusobra ka na, paano mo kinakausap ang nanay ko? Hindi na ako nakapag-react. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ko. Bumaksak ako sa sahig, nahihilo. Nag-apoy ang pisngi ko. Nanikip ang puso ko sa sakit. Hindi dahil sa sampal, kundi dahil nawasak ito sa libu-libong piraso. Hindi na ako nakatubili, tumayo ako. Ang boses ko ay nakakatakot na kalmado. Salamat. Salamat sa iyo at sa nanay mo, naintindihan ko na ang isang bagay. Hindi kailanman ako naging manugang sa bahay na ito.
Naging isa lamang akong nagsasalitang pitaka. Tumalikot ako at umakyat para mag-impake, sa ilalim ng tahimik na tingin nilang dalawa. Nang lumabas ako sa pinto bitbit ang isang maliit na maleta, umulan. Hinampas ang malamig na hangin ang mukha ko, ipinapaalala sa akin na ito ang realidad, hindi isang panaginip. Pumara ako ng taksi at umuwi sa bahay ng aking nga magulang. Nang gabing iyon, nakaupo akong yakap ang aking matuhot sa balkonahe, at ang ngaluha ay walang patit sa pag-agos. Kinabukasan numaga, umupo ang papa ko sa tabi ko, wala siyang masyadong tinanong, nagbitiw lang siyang isang pangungusap. Kung gusto mong makipag-iwalay, susuportahan namin ng mama mo ang desisyon mo. Pero kung gusto mong isalba ang pamilya mo, handa kaming tahakin ang landas na ito kasama mo. Niyakap ko ang papa ko at humagulgol ng iyak. Pag-uwi ko sa bahay, nga aking mega magulang pagkatapos ni halos isang taong pagiging kasal, nakaramdam ako nega magkahalong emosyon may pamilyar at may bago. Pamilyar, dahil ito ang pugat ng aking pagkabata. Ang preskong balkonahe, ang kusina na amoy lutong mama ko. Bago, dahil napagdaanan ko ang labis na sakit at bumalik ako ng may kaluluwa na hindi nabuo. Kaunti lang ang sinabi ko. Sinabi ko lang sa mama ko na pagod ako. Tumango si mama, hinawi ang buhok ko, at nang tahimik, dinalhan niya akong malinis na pantulok. Wala na siyang itinanong pa. Sigurado akong naintindihan niya na ang ngaluhang ibinuhos ko sa unan sa gabi ang nagsasabi ng lahat. Iba ang papa ko, palagi siyang tahimik at reserbado. Bihira siyang magpakita ng emosyon, ngunit kinabukasan in umaga, habang naghahanda in kape, umupo siya sa mesa, tumingin sa malayo at sinabi ng mahina, alam kong ang pinakanahirap sa bahay na iyon ay ikaw. Tumingala ako sa kanya. May bumara sa lalamunan ko. Hindi ko inasahan na abot sa ganito ang lahat. Akala ko magkakaroon ako ng mabuting asawa, mabuting biyenan. Nang ikasal ka namin, hindi rin namin naisip iyon. Pero ganyan ang buhay, anak. Wala kang makakasiguro sa anuman. Ang mahalaga ay huwag mong kalimutan ang sarili mo sa buhay ng ibang tao. Hinawakan ko ang kulubot niyang kamay, muling bumuhos ang maluha. Samga sumunod na araw, kumuha akong isang linggong bakasyon. Ayaw kong makipag-usap kaninuman. Pinatay ko ang telepono ko. Hindi ako nag-internet, kailangan kong makabawi. Bawat umaga, lalabas ako sa balkonahe at titingnan ang tahimik na kalsada sa harap ng bahay. Dumadaan ang nasasakyan, nakmamadali ang mga tao, at ako ay parang isang basak na salamin na naanot. Hindi alam kung titigil o patuloy na lulutang. Napakaingat ng aking mama, hindi niya ako pinatahan, hindi niya ako sinesarmonan, tahimik lang siyang ginagawa ang lahat ni gawain. Naglalaba, nagluluto, nagtitimpla ni kape. Minsan hinahagot niya ang buhok ko at sinasabing, ang nasira ay pwedeng idikit muli, ngunit kung ang idinikit ay patuloy na sumasakit, kailangan mong matutong bumitaw. Yan din ay isang paraan niyang pagmamahal sa sarili. Nang marinig ko ito, napunong luha ang nga mata ko. Sa ikalimang araw, nagdesisyon akong buksan ang telepono ko. Napakaraming mensahe mula kay Mateo, minsan ay maikli, patawarin mo ako. Minsan ay mahahaba, may kasamang pagmamakaawa, bumalik ka na, magbabago si mama. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, hindi ako sumagot, alam kong anumang sagot ko ngayon ay magpapahaba lamang niya sakit para sa aming dalawa. Sa hapon, dumating si Mateo sa bahay namin. Binuksan mama ko ang pinto, ngunit hindi siya pinapasok. Sinabi lang niya, hindi pa handa ang bata. Umuwi ka na. Kapag gusto ka na niyang makita, tatawagan ka niya. Nakaupo ako sa kwarto at narinig ang lahat, pero hindi ako lumabas. Hindi ako umiyak. Tahimik lang ako. Isang oras na hintay si Mateo sa labas ng pinto at umalis ng tahimik. Nang gabing iyon, sumulat akong isang maikling tala sa aking diary. Marami na akong tinis, nagmahal, naniwala, naghintay. Ngunit may mga hangganan na hindi dapat lakpasan. May tiwala na kapag nasira ay hindi na muling may babalik. Sa ikapitong araw, sumama ako sa palengke kasama ang mama ko. Nagugulat ang nga kakilala na nakakasalubong ko. Uy, tala, bumisita ka. Ang tagal neting dinakita. Magalang lang akong ngumiti. Opo, nakbakasyon lang po ang ilang araw. Bumili ang mama ko ang gulay, isda,
At sa kanya ako tinanong ng mahina, anong balak mo? Hindi ka pwedeng maging ganito ng matagal. Kailangang linawin ang relasyon niyo ang asawa mo. Tumango ako. Nang gabing iyon, umupo ako kasamang aking nga magulang. Babalik po ako sa bahay ang asawa ko, pero hindi para maging parehong manugang tulad ang dati. Babalik ako para makipag-usap kay Mateo ng tapat, kung pipiliin niya ulit ang ina niya kaysa sa kanyang asawa. Kung patuloy niya akong ituturing bilang walang hanggang pitaka, makikipahiwalay ako. Hihingi akong annulment. Tahimik lang ang mama ko. Tumango ang papa ko. Anumang desisyon ang gawin mo ay tama. Basta't mabubuhay ka ng tahimik at walang sama ang loop. Bago matulog, matagal akong nanatili sa harap ng salamin. Maputla ang mukha ko. Sa ilalim ng mata ay may maitim na bilog dahil sa kawalan ng tulog. Ngunit napansin ko na sa mga matang iyon ay may lakas pa rin. Hindi ako nasira, may natitira pa akong dignidad, at ang pinakamahalaga, naglakas loob akong umalis nang saktan nila ako. Kinuyom ko ang nga kamao ko. Anuman ang mangyari, kinabukasan ay patuloy akong susulong bilang isang babae na hindi na kailanman maloloko ni Numan. Bumalik ako sa bahay ng aking asawa noong isang maulap na hapon. Tila nasasalamin ang panahon ang aking nararamdaman. Basa ang kalsada mula sa pag-ulan kagabi at ang kaluluwa ko ay hindi rin naging gulo, lami, isang tahimik na bigat. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng pinto, natigilan ako ngilang segundo. Ang bahay na dating itinuring kong pugat ay ngayon mukhang dayuhan. Huminga ako ng malalim. Sinasabi sa sarili ko, kailangan mong magpakatatak ang isang beses pa. Binuksan ni Mateo ang pinto. Nakatayo siya sa harap ko. Mas payat, magulo ang buhok at lubok ang nga mata, na parang hindi siya nakatulog ng maraming gabi. Nang makita ako, natigilan siya at pagkatapos, nang walang sinasabi, ay tumabi upang umiwas sa aking tingin. Pumasok ako na dala ang maleta, hindi bumati. Nagari sa bahay ang malasementeryong katahimikan. Nagbabasa ang diaryo si Mang Julio sa sala. Nang makita ako ay isinantabi niya ito. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Bumalik ka. Tumango ako ng bahagya. Opo, bumalik ako para linawin ang lahat. Wala na siyang sinabi. Inalok lang niya akong umupo gamit ang isang kumpas. Nakatayo si Mateo, nakasandal sa isang haligi. Hindi nangahas na tingnan ako. Ang biyenan ko. Mula nang pumasok ako ay hindi lumalabas ang kanyang kwarto. Bumuntong hininga ako at dahan-dahang nagsimula. Bumalik ako, pero hindi para bumalik sa dati ang lahat. Bumalik ako para sabihin ang aking huling salita. Tahimik na tumango ang biyenan kong lalaki at nakinig. Bumaling ako kay Mateo. Gusto mo bang ipagpatuloy ang kasal na ito? Bahagyang tumango si Mateo. Ang boses niya ay paos. Gusto ko. Inaamin ko ang pagkakamali ko. Nagsisisi ako. Tiningnan ko siya. Matigas ang boses ko. Kung gayon, simula ngayon, wala kang karapatang bigyan ang nanay mo en kahit isang sentimo nang wala akong pahintulot. Lahat ng gastos dapat malinaw. Ang nga alahas sa kasal, ang nga ipon, ilalagay ko sa bangko sa pangalan ko. Ayaw ko nang makita ulit na kinukumbinsi ka ng nanay mo na paknakawan ang asawa mo. Namula si Mateo at yumuko. Pumapayak ako. Bumaling ako kay Mang Julio. Papa, hinihiling ko po na maging saksi kayo rito. Kung puro pangako lang, hindi sana nangyari ang nga nangyari. Tumango siya, nakatingin sa akin ng malalim. Gagampanan ko ang papel ko bilang pinakamatanda sa bahay. Nakamali ako nang hayaan kong humaba ito. Hindi ko papayagang patuloy mong pasanin ang lahat ng mag-isa. Kinagat ko ang labi ko. Sa wakas, tumayo ako. Maninirahan pa ako rito ngilang panahon. Kung maulit ang ganito, makikipagiwalay ako. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon. Tumango si Mang Julio. Tahimik si Mateo. Hindi lumabas ang biyenan ko. Nang gabing iyon, inayos ko ang aming kwarto. Nilok ko ang aparador. Kinuha ko lahat ng alahas at dokumento at dinala sa bahay ng aking mamagulang para itago muna. Hindi na ako ignorante. Kailangan kong masigurado na kahit gumuho ang kasal na ito, mapapanatili ko ang kung ano ang sa akin. Gusto sanang makipag-usap ni Mateo, ngunit tumanggi ako. Pagod ako. Kailangan kong oras, tumango siya at tumalikot. Sa kanyang nga mata ay may lungkot, ngunit hindi na ako nakpadala sa awa.
Samga sumunod na araw, nakakapaso ang atmosfera sa bahay. Ginagampanan ko ang aking nga tungkulin. Nagluluto, naglilinis, nag-aalaga sa aking asawa, ngunit lahat ay ginagawa ng tahimik. Nabuhay ang biyenan ko na parang preso. Hindi nangangahas na lumabas en bahay o tumingin sa akin. Siguradong naintindihan niyang hindi na ako ang masunuring manugang na madaling lokohin. Nagbago ng husto si Mateo. Umuwi siya mula sa trabaho ng tama sa oras. Hindi umiinom, hindi lumalabas kasama ang nga kaibigan, ngunit para pa rin siyang anino sa akin. Siguro nahihiya siya o baka natatakot siyang mawala ako ng tuluyan. Makalipas ang isang linggo, kumatok ang biyenan ko sa pinto ang aking kwarto. Tala, nakaupo ako sa aking desk at hindi ako lumingon. Alam kong kasalanan ko. Nasaktan kita. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita kinamumuhian. Nagpadala lang ako. Pangako ko sa'yo, hindi ko nahahawakan ang sugal. Lumingon ako at tiningnan siya. Mukto at mapula ang kanyang mata. Pumayat siya. Ma, hindi ko na kailangan mga sumpa. Kailangan ko ang gawa. Kung gusto niyo talagang magbago, patunayan niyo sa pamamagitan inyong buhay. Huwag na kayong magsalita, dahil pagod na ako sa mga pangako. Tumango siya at lumabas, tahimik na sumara ang pinto. Alam kong isang mahabang paglalakbay ang nahihintay sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi madali at ang paglimot ay mas mahirap, ngunit naglakas loob akong bumalik para harapin ang problema, para itakda ang aking nga hangganan, para maging Panginoon ang sarili kong buhay. At iyon, para sa akin, ay isa ng malaking hakbang. Sa dilim nga araw na iyon, iisang bagay lang ang pinangarap ko, kung hindi namin kayang mahalin ang isa't isa ng tapat, kahit papano ay mamuhay kami bilang nga disenteng tao. Nagsimulang magbago si Mateo matapos ang araw na magtakda akong mahigpit na mga kondisyon. Para siyang nabubuhay sa isang modo ang pagbabayat sala tahimik, walang alak at walang kaibigan, umuwi ng tama sa oras mula sa trabaho. Tinutulungan niya ako sa kusina at sa paglilinis. Ang nga bagay na hindi niya ginagawa noon ay ginagawa na niya ngayon ng may pag-ingat at pagpipigil. Na parang natatakot siya na ang pinakamaliit na pagkakamali ay maging dahilan ng pagkawala ko sa kanya ng tuluyan. Nakita ko ang nga pagsisikap niya, ngunit hindi naging madali sa puso ko na gumaling agad. Ang sampal na iyon, kahit isang beses lang nangyari, ay nakiwan ng malalim na pilat sa aking tiwala. Isang gabi, habang nagtutupi ako damit, pumasok si Mateo sa kwarto na may dalang isang tasa mainit na salabat. Inabot niya ito sa akin, umupo sa silya at matapos ang sandaling katahimikan, sinabi niya, "Patawarin mo ako." Hindi ako sumagot. Alam kong hindi matutumbasan en pahingi en tawat ang lahat ang napagdaanan mo, pero araw-araw, habang namumuhay kasama ka matapos ang nga nangyari, gusto kong magsimula ulit. Inangat ko ang aking ulo, kalmado ang gaking tingjing. Madaling magsimula ulit, pero ang pagbura sa mga nangyari na ay impossible. Yumuko si Mateo. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo. Hinihiling ko lang na bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang sarili ko. Tiningnan ko siya at tinanong. At paano kung binaliktad natin? Paano kung nahuli mo akong ninanakawan ka? Paano kung nahuli mo akong kinukumbinsi ang nanay mo na nakawin ang iyong ginto? Magiging kalmado ka ba na humingi ang tawad sa akin ang ganito? Tahimik siya. Napunong luha ang nga mata ko. Hindi ko kailangan ang perpektong asawa. Kailangan ko na respetuhin mo ako. Tulad nung nga unang araw natin, pero kapag nawala ang respeto, nawawalan ang saysay ang lahat. Hinawakan ni Mateo ang kamay ko at marahan itong pinisil. Alam ko. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para makita mo iyon. Hindi ako katulad ng mama. Tinupat ni Mateo ang salita niya. Sa sumunod na 2 linggo, isa siyang huwarang asawa. Gabi-gabi kaming nagbabasa ang libro. Nanut kaming sine nang hindi inaalaala ang nakaraan. Hindi na niya binabanggit ang ina niya at hindi na rin niya ito pinagtatanggol tulad ang dati. Isang araw, sinabi pa niya rito ng diretsahan. Ma, sa anumang dahilan, huwag niyo nang gagalawin ang perang asawa ko. Kung may kailangan kayo, sa akin niyo sabihin. Pero kay Tala, huwag na kayong hihingin kahit isang sentimo.
Namutla ang biyenan ko, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nangahas sumagot, tahimik lang siyang pumunta sa kanyang kwarto. Tiningnan ko si Mateo at may bagong nag-alab sa loob ko. Hindi sa nag-alab muli ang pag-ibig, ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas ay pumanik na siya sa toto, ngunit ang kalmadong iyon ay hindi nagtagal. Isang Sabado, pag-uwi ko mula sa trabaho, biglang pumasok ang biyenan ko sa kwarto ko na may dalang bag sa kanyang nga kamay. Tala, kailangan kitang makausap. Nilapak ko ang bag sa mesa at tiningnan siya. Opo, ano po yun? Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang nagsimula. Alam kong galit ka pa rin. Hindi kita masisisi. Kasalanan ko, inaamin ko. Pero ngayon, may hihilingin sana ako. Naalarma ako. Ano po yun? Nadiagnosa na may myoma ang tita mo, yung nakababata kong kapatid sa probinsya. Wala siyang pera pang operasyon at ako, alam mo na, wala akong pera. Alam kong may naipon ka, nakikiusap ako kahit ngayon lang, pahiramin mo ako ang 400,500. Pangako, ibabalik ko. Nanigas ako, nakatingin ng diretso sa kanya. Kaya pa rin ba niyang tumingin sa mata ko at humingi ang pera pagkatapos ang lahat ang nangyari? Ma, tingin niyo naniniwala pa ako sa mga sinasabi niyo? Pangako, totoo ito ngayon. Kung ayaw mong maniwala, tawagan mo ang tita mo. Ibibigay ko ang number niya. Pinutol ko siya. Hindi na kailangan. Hindi ko na kayo pahihiramin kahit isang sentimo pa. Kahit totoong may sakit ang isang tao, hindi na kayo mapagkakatiwalaan. Sa mga mata ang biyenan ko ay nakningning at mabilis na naglaho ang kislap ng galit. Bumuntong hininga siya. Naintindihan ko. Alam kong tinuturing mo na akong ibang tao, pero anak, balang araw magiging ina ka rin at maintindihan mo ito. May mga oras na hindi kayang panoorin ng isang ina ang pagdurusain kanyang mamahal sa buhay. Malamig akong sumagot, at may mga oras din na kailangang maging matatak ang isang babae, kundi, tatapakan siya ng walang awa. Tumayo ang biyenan ko at, nang walang sinasabi pa, ay lumabas at dahan-dahang isinara ang pinto. Napahiga ako sa kama, nanikip ang puso ko. Hindi ako makasarili, kung totoo ang sinasabi niya, kung kailangan talaga ang tita niya ang pera para sa operasyon, hindi ako mag-atubiling magbigay. Ngunit hindi ko may pagkakatiwala ang para sa isang taong niloko ako ng napakaraming beses. Kinuha ko ang telepono ko, binuksan ang notes ang aking magastos at tiningnan lahat ang naibigay ko sa kanya. Higit sa 1,000,000 piso. Ito ang naging kabayaran ang aking bulak na tiwala. Ngayon, hindi na ako pwedeng makamali ulit. Sa gabi, nang malaman ito ni Mateo, natihilan siya ng sandali at sinabi, ako na mismo ang magbibigaying pera kay mama. Hindi mo na kailangang makialam dito. Tiningnan ko siya at binalot ako ang pakiramdam na kawalan ang kasiguruhan. Hindi ko ipinagbabawal sa iyo, ngunit inuulit ko. Kung mapupunta ang pera ang pamilya natin sa amga pangangailangan ang nanay mo, hindi na ako mananatili rito kahit isang araw pa. Tumango si Mateo, ang boses niya ay paos, along ko, at hindi na kita bibiging pa. Mula nang subukan akong utangan ang biyenan ko sa dahilan na may sakit daw ang tita niya, isang apoy ang nakaalap sa loob ko. Hindi ko na alam kung nasaan ang totoo at kasinunggalingan. Ang tiwalang minsan kong ibinigay ay matagal nang gumuho. Ang napangako, maluha, kahit ang nga nakakaawang buntong hininga. Nakita ko na ang lahat at nagdusa na ako dahil doon. Ayaw ko nang magpadala muli sa awa. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong magbigay pansin sa bawat galaw at ekspresyon ng mukha ng biyenan ko. Hindi na ako naniniwala sa pagkukunwari niyang may sakit siya o samgali niyang, huwag kang mag-alala, kaya ko na ang sarili ko. Naintindihan ko ng lubos na kung ang isang tao ay nasanay ng magtago at gumawa ang kwento, ang bawat salita niya ay kailangang kumpirmahin. Isang umaga, nagpaalam ako sa trabaho na hindi ako makakapasok dahil masama ang pakiramdam ko. Maagang umalis si Mateo. Nanatili ako sa kwarto na nakukunwaring natutulog, bandang alas 10. Narinig ko ang tahimik na pagbukas ng pinto ng kwarto ng aking biyenan. Nga maingat na hakbang sa hagdan. Tapos ang pagbukas ng main door, nahintay akong ilang minuto at saka rin tahimik na nagbihis at lumabas. Hindi ako tumawag ng taxi, naglakat lang ako,
Sinusundan siya sa ilang kalsada hanggang sa makita ko siyang pumasok sa isang simpleng kainan sa isang eskinita. Sa labas ay mukhang normal ang karatula, pero alam ko kung anong meron sa loob. Ito yung parehong lugar kung saan siya naksugal ngebarahan noong nakaraan, at nandito na naman siya. Hindi ako pumasok. Nanatili ako sa kabilang kali at tumanaw sa malabong salamin. Ang biyanan ko ay nakaupo sa sulok, hawak ang mabaraha, tikom ang ngalabi, atensyonado ang tingin. Wala siyang katulad ng babaeng pinagsabihan lang ng kanyang manugang na nangakong magbabago. Kumuha ako ng ilang litrato at tahimik na umalis. Sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng sakit. Nakaramdam ako ng awa sa sarili ko. Sobra-sobra ang ginawa kong pagsisikap, pero lahat ay nawalan lang ang saysay. Pagsapit kagabi, pag-uwi ka biyanan ko, hinihintay ko siya sa sala. Pumasok siya, nakita ako, medyo nagulat, ngunit sinubukang maging kalmado. Oh, hindi ka pa natutulog, tumango ako. Opo, hinihintay ko po kayo. Saan po kayo galing ngayon? Ano, nagpunta ako sa simbahan sandali. Importante kasing araw ngayon doon. Humingi ng tulong ang parikaya na iwan ako. Ngumiti ako ng may pangiwiyam, inilabas ang telepono at binuksan ang litrato. Opo, at nasaan po ang simbahang yan ma? Tiningnan niya ang screen. Ang nga mata niya ay napuno, takot. Namutla ang kanyang mukha. Sinundan mo ako, kalmado akong sumagot. Hindi, ma. Hindi ko kailangang sumunod kahit kanino. Gusto ko lang malaman kung karapat-dapat pa ba kayong tawaging mama. Napabagsak siya sa upuan, hinawakan ang kanyang dibdib at hirap sa pahinga. Ma, alam ko po, kasalanan ko, lulong ako, hindi ko mapigilan. Umiling ako, hindi po sa hindi niyo mapigilan, kundi dahil ayaw niyong tumigil. Gusto niyo lang na ibang tao ang magbayad para sa mga pagkakamali niyo. Ako, ang asawa ko, pati na si Papa, lahat kami naging kalasak niyo. Nayak ang biyenan ko, ngunit sa pagkakataong ito, wala akong naramdamang awa. Nakaramdam ako ang kahungkagan. Ma, masyado na akong maraming pinatawad. Ngayon, hindi na. Ano pang gagawin niyo? Tiningnan ko siya. Matigas ang boses ko. Sasabihin ko lahat kay Papa. Kakausapin ko rin ang asawa ko. Kung magpapatuloy po ito, aalis ako sa bahay na ito. Hindi na ito isang banta. Gagawin ko ito. Dumating si Mateo at ipinakita ko sa kanya ang litrato. Nanigas siya. Patawarin mo ako, Tala. Akala ko magbabago na si Mama ngayon. Tiningnan ko siya ng may malungkot na ngiti. Hindi magbabago ang isang tao hanggang hindi siya dinadala sa hangganan niya. Kung wala kang gagawin, ako na ang bahala sa sarili ko. Sobra na ang tiniis ko. Tumango si Mateo. Napahawak siya sa ulo at biglang sinabi, kung ganun, bigyan mo ako ng isang linggo. Kakausapin ko si Papa para hindi ikaw ang kailangang magbunyak kay Mama. Gusto kong ayusin ito ng mag-isa sa huling pagkakataon. Pumayak ako. Ngunit sa luko ay handa na ako sa anumang mangyayari, kahit pa umalis muli sa bahay na iyon. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pinalis ako o ininsulto, kundi dahil gusto kong panatilihin ang aking dignidad. Pagkatapos ang usapang iyon sa gabi, halos hindi maksalita si Mateo, naging mas mapag-isa. Hindi na masyadong ngumingiti, walang emosyon. Alam kong hati siya. Sa isang banda, ang inang nanganak at nakpalaki sa kanya. Sa kabilang banda, ang asawang nasa tabi niya at labis na nagdusa dahil sa kanyang kahinaan. Hindi ko siya pinilit. Tahimik akong nahintay ang isang linggo gaya ang hinihingi niya. Ngunit nahari ang pagkabalisa sa aking kaluluwa. Pagsapit ng linggo, kulay abo ang kalangitan. Malakas ang ihip-in hangin na parang may nakbabatya na masama. Habang nananghalian, nakakasakal ang atmosfera sa bahay. Nakaupo si Mang Julio sa dulo ng mesa, tahimik na kumukuha ang SARS. Wala siyang kamalay-malay na sa ilang sandali ay makakarinig siya ang isang bagay na magpapatigil sa kanya. Nilagyan ni Mateong isang pirasong isda ang platong kanyang ama, binaba ang kubiertos, at huminga ng malalim. Papa, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingala ang biyenan kong lalaki sa anak niya. Oh, ano yun? Tumingin sa akin si Mateo at saka humarap sa ina niya. Tungkol kay Mama.
Pakinggan mo muna sana hanggang sa huli bago ka makriak. Nanigas ang biyenan ko. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng tinidor. Inilabas ni Mateo mula sa bulsa ang litrato na kinuha ko sa pasugalan. Hindi pa rin natitigil sa pagsusugal si Mama. Patuloy siyang nagsisinungaling at sinubukan na namang umutang sa asawa ko. Nakita ko kung paano nanlaki ang mata ang biyenan kong lalaki. Kinuha niya ang litrato. Tiningnan itong mabuti. Namutla ang mukha niya sa bawat sandali. Totoo ba ito? Napahandusay sa mesa ang biyenan ko. Nagsimulang umagos ang luha. Hindi ko sinasadya, Julio. Ayaw ko sana. Kaso, hinusto ko talaga. Pinutol siya ni Mateo. Hindi na ito di sinasadya, Ma. Ilang beses na ba? Ilang beses ka na nangako? Anong idadahilan mo pa? Tumayo si Mang Julio. Nagpunta sa aparador. Kumuhang isang makapal na sobre at papel, at itinapon ito sa mesa. Nakipaghiwalay na sana ako sayo noong 1 taon, pero umiyak ang anak ko. Nagmakawa siya at natiis ko. Sabi ko kung maulit ito, hindi na ako magiging mapagbigay. Bumaling siya kay Mateo. At ikaw, nakikita mo, ang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang asawa niya ay hindi karapat-dapat na maging asawa. Nanatili sa bahay na ito ang asawa mo dahil lang sa pagtitiyaga niya. Yumuko si Mateo. Tahimik na umagos ang luha sa kanyang pisngi. Ang boses ni Mang Julio ay paos na. Tala, patawat. Sa buong taon na ito, ikaw ang nakpasan ng higit pa sa sinuman, pero pangako, sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang maulit ito. Bumaling siya sa asawa niya na nanginginig sa dulong mesa. Makinig kang mabuti. Bibigyan kita ang dalawang pagpipilian. Una, papasok ka sa isang rehab center para sa mga lulong sa sugal. Ikalawa, makikipaghiwalay ako. Walang pangatlo, humagulgol ang biyenan ko. Wala akong pupuntahan, gusto mo akong itapon? Parang basura, hindi ako ang nagtatapon sayo. Ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa sitwasyong kito. Nang gabing iyon, sa bahay kung saan minsan akong umasang makakahanap ng kaligayahan, nakita ko kung paano sinira ang kasinungalingan ang isang pamilya. Sa ibaba, tumatawag si Mang Julio sa telepono para magpa-appointment sa isang psychologist para sa asawa niya. Pinisil ni Mateo ang kamay ko. Nakikita mo. Ginawa ko na. Hindi ko nahahayaang magdusa ka pa, hindi ako agad sumagot. Matagal ko siyang pinakmasdan at sa wakas ay tumango ako. Salamat at hindi ka kumampi sa kasinunggalingan sa pagkakataong ito. Mapait na ngumiti si Mateo. Sayang at huli ko na ginawa. Sumandal ako sa balikat niya, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit alam kong marami pang pagsubok na nahihintay. Madaling ibunyak ang katotohanan, ngunit para maayos ang lahat, kailangan hindi lang ang oras kundi ang determinasyon. Pagsapit ng gabi, nang pumasok ako sa kanyang kwarto, nakita kong umiyak ng tahimik ang biyenan ko. Tumingala siya sa akin. Nanginginig ang kanyang boses. Tala, alam kong kasalanan ko. Hindi ako humihingi ng tawad, pero may isang pakiusap ako. Kung aalis ka man dito, huwag mo sana akong kamuhian na parang kawe. Natahimik ako ng sandali at dahan-dahang sinabi, Ma, hindi ko po kayo kinamumuhian. Wala na lang talaga akong tiwala para ituring kayong kapamilya. Ayaw ko nang magtanim ang sama ang loob, pero hindi ko rin kayang magpanggap na walang nangyari. Humagulgol siya. Tumalikot ako, hindi na gustong makita ang eksenang iyon. Pagkatapos ang maemosyong at galit na usapang iyon ang pamilya, naging ibang tao ang biyenan ko. Wala nang nga reklamo, pagmamakaawa at pagluha. Naging nakakatakot ang kanyang pananahimik, minsan buong araw siyang nakaupo lang sa balkonahe, tulalang nakatingin sa kawalan. Matigas si Mang Julio. Nakahanap siya ang kilalang rehab center para sa galulong sa sugal sa labas ng bayan at inenroll siya para magpagamot. Sinabi niya na kung hindi siya pupunta, ipapasa na niya ang annulment papers sa mismong araw na iyon. Hindi sayo ang bahay na ito. Sa pagkagulat ko, hindi lumaban ang biyenan ko sa pagkakataong ito, tahimik lang siyang tumango. Ang pagod na pagtango na iyon ay nakapagpatunaw ng kaunti sa puso ko. Siguro, sa wakas ay napagtanto na niya ang bangin kung saan niya itinulak ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Dinala ni Mateo ang kanyang ina sa rehab. Hindi ako sumama. Hindi ko kayang pumunta doon at magpanggap na nawa ako,
Gayong ako ang higit na nasaktan. Hindi ko kayang magbitiw ang mga salita ang suporta dahil alam kong ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa sarili, hindi sa awa ang iba. Nang mawala ang biyenan ko, gumaan ang pakiramdam sa bahay, na parang naalis ang isang mabigat na tabing. Bumalik kami ni Mateo sa pagiging mag-asawa, walang tensyon o hinala, ngunit nakapagtataka, nakaramdam ako ang kawalan. Minsan napapatingin ako sa balkonahe ng hindi sinasadya, na parang may hinihintay na pamilyar na anino. Minsan sa gabi, kapag bumabalik ko si Mateo, nagugulat ako dahil hindi ko na naririnig ang pamilyar na tunog nga sinalas mula sa kabilang kwarto. Hindi ko siya namimiss. Ngunit namimiss ko ang pag-asa sa isang tunay na pamilya, na minsan kong inakalang natagpuan ko na. Labis ang pagsusumikap ni Mateo. Nagsimula siya muli mula sa maliliit na bagay. Pakuwi mula sa trabaho, didiretso siya sa kusina para magluto ang hapunan, maglaba, maglinis. Hindi siya nag-usap tungkol sa nakaraan, hindi siya humihingi ng tawad, hindi niya ako sinusubukang pakiligin sa mga matatamis na salita, gumagawa lang siya ng tahimik, at iyon mismo ang nagsimulang magpakalma sa akin. Isang araw, habang nagluluto siya, nilapitan ko siya mula sa likod at niyakap siya sa unang pagkakataon sa mga buwan ang sigalot. Nanigas siya, at pagkatapos ay dahan-dahang humarap at niyakap ako ng mahigpit. Napatawad mo na ba ako? Tanong niya ng may paus na boses. Umiling ako, hindi ko alam. Pero gusto ko pa ring manatili sa tabi mo, at baka iyon na ang simula. Niyakap niya ako ng mas mahigpit, wala nang sinabing iba. Sa ikatlong linggong ang pagpapagamot ang biyenan ko, tumawag ang rehab center. Kayo po ba ang manugang ni Flor? Opo, ako nga. May nangyari po ba? Gusto pong ipaalam ang doktor. Si Mrs. Flor po ay nagpapakita ng mga senyales ng mild depression. Halos hindi po siya nakikipag-usap, mahinang kumain, nag-iisa. Kailangan po namin ang suporta ng pamilya. Natahimik akong ilang segundo at sumagot, naiintindihan ko. Pupunta po ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na pumaya. Siguro naramdaman ko na kailangan ng lagyan ng tuldok ang kwentong ito, mapapagpatawat man ito o tuluyang pahihiwalay. Pumunta ako sa center ng hapong iyon. Maluwang at maliwanag ang visiting area. Ang biyenan ko ay nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana. Nang makita niya ako, bigla siyang napahagulgol. Dumating ka talaga. Akala ko ayaw mo na akong makita kailanman. Umupo ako sa harap ni at iniabot sa kanya ang isang bag ng gatas at biskwit. Sabi nila sa center, hindi ka raw kumakain. Paano ka magbabago kung wala kang lakas? Mapait siyang ngumiti. Umagos ang luha sa kanyang nga pisngi. Akala ko kapag nawala ako, gagaan ang pakiramdam mo, pero ngayon naintindihan ko na ang sakit na naidulot ko ay walang sinuman ang makakabura, kundi ako mismo. Tumango ako, mabuti at naintindihan niyo na, hindi ko kailangan ang luha o ang pagmamakaawa niyo. Kailangan kong gawin niyo ang tama. Kung gusto niyo talagang magbayad sala, magsimula kayong mamuhay ng maayos, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyo. Tumango siya, ang panginginik niyang kamay ay pumisil sa kamay ko. Salamat, anak. At patawarin mo ako, dahil sa kasakiman ko ay nawala ang tiwala mo. Kinagabihan, pag-uwi sa bahay, kinuwento ko ang lahat kay Mateo. Tahimik siyang nakinig at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko, ikaw ang pinakamatapang na babaeng kilala ko, mapait akong ngumiti. Hindi ako matapang, sadyang napagod na ako na wala na akong lakas para maging mahina. Natahimik kami. Sa labas, umihip muli ang hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng lamig. Dahil naintindihan ko na walang pwedeng magbago sa isang tao kung ayaw nitong magbago sa sarili niya, at walang makakapagpanatili ang pamilya ng walang katapatan at paggalang. Nagsimula kong mapagtanto na ang tumulong sa akin na lampasan ang bagyong ito ay hindi ang pagiging pasensyosa ko, kundi ang pag-unawa na kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Tuwing umaga, pagkagising at pagtingin ko sa mukha kong walang makeup sa salamin, ngumingiti ako ng bahagya, at kinukumpirma sa sarili, buhay pa ako. Ako pa rin ito. Matapos ang pagdalaw sa biyenan ko sa rehab center, mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi sa pinatawad ko na siya, ngunit tumigil na ako sa pagpahirap sa sarili ko,
Naunawaan kong hindi ko kayang kontrolin ang ibang tao, ngunit makokontrol ko ang sarili kong buhay, at iyon ang pinakamahalaga. Sa trabaho, bumuti rin ang takbo nga bagay. Matapos ang bakasyon dahil sa mga personal na dahilan, bumalik ako at mainit akong tinanggap nga kasamahan ko. Tinawag ako sa opisina ng head namin na si Ms. Grace, at inalok ako ang mainit na tsa. Tala, nakikita ko na may potensyal kang maging leader. Gusto mo bang subukan maging head na operations department? Nagulat ako. Akala ko ay pipili siya ang may higit na karanasan. Ngumiti si Ms. Grace. Ibang usapan ang karanasan, pero ang kakayahang lumutas ang problema, ang disiplina at pakukusa, nasayo lahat yan. Sigurado ako na matapos mong malampasan ang nga napagdaan mo, kaya mo nang pangasiwaan hindi lang ang trabaho, kundi pati na ang sarili mo at ang iba. Naantik at matapos ang lahat ang pagsubok. Ang pagtitiwalang ito ang nagparamdam sa akin na hindi ako natalo. Kung nagtitiwala po kayo sa akin, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pakui, sinabi ko ito kay Mateo, parang batang tuwang-tuwa siya. Sabi ko sayo, kapag nakatayo ka na, mas makniningning ka. Ngumiti ako at naramdaman ang init sa puso ko. Ang Mateo ngayon ay hindi na yung asawang walang pakialam at mahina. Natutunan na niyang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Akuin ang responsibilidad at tumigil na sa pagtatago sa likod ng bulak na paksunot. Nang gabing iyon, habang namamasyal kami sa parke, hinawakan niya ang kamay ko. Tala, kung may pagkakataon ka, magpapakasal ka ba ulit sa akin? Pakunwari akong sumimangot. Ang hirap naman niyan. Kung hindi kita pinakasalan, malamang mas mayaman na ako ngayon at hindi nawalan ang 1,000,000 piso. Tumawa si Mateo at natahimik siya. Pinisil ko ang kamay niya. Pero hindi ko pinagsisihang minahal kita. Nang hihinayang lang ako na hindi natin alam kung paano alagaan ang isa't isa ng tama nung umpisa pa lang, tiningnan niya ako ng may pasasalamat. Salamat at hindi mo ako iniwan. Tumingala ako sa kalangitan, kung saan nakikita ang buwan na lumalabas mula sa ulap. Hindi ako nanatili dahil sa awa. Nanatili ako dahil nakita ko na may pag-asa pa, at habang may pag-asa, gusto kong bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Kahit ito na ang huli. Isang umaga, tumawag ang rehab center. Tala, binabati namin kayo. Matagumpay na natapos ni Flo ang treatment program. Stable na ang mga psychological indicators niya. Pwede na siyang sunduin ang pamilya. Binaba ko ang telepono at tumingin sa labas. Nagbago na ba talaga siya? Hindi ako sigurado. Pero alam ko na kung tatawid siyang muli sa pinto ng bahay namin, hindi na ito karapatang mapatawad, kundi isang huling pagkakataon na mamuhay bilang disenteng tao. Araw ang paksundo namin sa biyenan ko, naksuot lang ako, ang simpleng puting damit. Lumabas siya sa pinto, mas payat, maikli ang buhok, naglalakad ng mabagal. Nang makita ako, natigilan siya, napunong luha ang kanyang mamata. Sa wakas, sinundo mo ako. Dahil disenteng tao po ako. Pero ang pagiging disente ay hindi kahinaan. Simula ngayon, mabuhay po kayo bilang bagong tao. Ayaw ko nang maging pabigat pa kayo kaninuman, kasama na ang sarili niyo. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang tumango. Umagos ang luha sa pisngi niya. Sa bahay, isang pangungusap lang ang sinabi ni Mang Julio pagkakita sa kanya. Hindi ko na kailangan ang sorry mo ngayon, kailangan ko ang patunay. Tumango ang biyenan ko ng walang katwiran. Nang gabing iyon, habang nasa kama kami, niyakap ako ni Mateo mula sa likuran at bumulong. Dati, akala ko ang malakas na babae ay yung kayang magtiis at magparaya. Ngayon alam ko na ang malakas na babae ay yung alam kung kailan bibitaw, kailan dapat kumapit at kailan mamahalin ang sarili. Ngumiti ako ng mapait. Hindi naman ako naging malakas no umpisa pa lang. Wala lang talaga akong ibang pagpipilian. Kapag dinadala ka sa sukdulan, napipilitan kang maging sandalan ng sarili mo, natahimik kami. Sa labas, nakniningning ang kabilugan ng buwan, na tila binabasbasan ang muling pakbangon ng isang babaeng nadapa. Umiyak man siya, pero hindi kailanman sumuko. Isang umaga noong Hulyo, kasing linaw ing bagong hugas na salamin ang kalangitan. Nakaupo ako sa balkonahe, umiinom ing mainit na salabat, at nakaramdam inggaan sa puso na hindi ko pa naramdaman kailanman. Matagal-tagal din akong hindi nakaramdam ganitong kapayapaan, walang pagdurusa, walang pagdududa,
walang nga tanong na paulit-ulit sa isip ko. Ano ba ang nagawa kong mali? Deserve ko ba ito? Ang biyenan ko, na halos isang buwan nang nakabalik mula sa center, ay tila nakbago na rin. Hindi na niya itinatago ang telepono niya, hindi na siya tumatakas sa bahay, hindi na gumagawa ang palusot para makausap ang nga dati niyang kaibigan. Naging tahimik siya at maingat, hindi na ganun kalambing, pero hindi na rin malisyoso. Bawat umaga, nakahanda siyang kape, inilalapak sa mesa, at pupunta sa hardin para mag-alaga mga bulaklak. Hindi na niya binabanggit ang pera. Sa hapag-kainan, kumukuha lang siya ang gulay nang walang sinasabi, pero minsan ay puno ang tahimik na pasasalamat ang kanyang tingin. Siguro nga, pwedeng magbago ang kahit sino kapag dinala na sa hangganan. Naging asawang pinangarap ko rin si Mateo. Hindi perpekto, pero tapat. Hindi pala salita, pero sapat ang atensyong ibinibigay para maramdaman kong pinapahalagahan ako. Palagi pa rin siyang nagluluto sa gabi. Tatanungin niya ako tungkol sa maliliit na detalye. Hindi ka ba pagod? Kumusta ang araw mo sa trabaho? At ang pinakamahalaga, hindi na niya ginagawang dahilan ang kanyang ina para saktan ako. Isang araw, habang nagsasampay ako, niyakap niya ako mula sa likod at bumulong. Kung iniwan mo ako nun, malamang pagsisisihan ko yun habang buhay. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang pisngi niya. At kung hindi ako nakaroon ang lakas na umalis, malamang hindi ka magigising sa katotohanan. Pareho kaming tumawa. Sa pagkakataong ito, wala nang halong pait. Nag-enroll ako sa isang seminar para sa mga communication skills. Isang araw, habang ibinabahagi ko ang kwento ko sa grupo, natahimik ang lahat. Isang babae, na halos 10 taon ang tanda sa akin, ang humawak sa kamay ko habang may luha sa mga mata. Anak, ikaw ang halimbawa ang babaeng hinahangaan ko. Hindi dahil naktiis ka, kundi dahil alam mo kung kailan ka dapat tumayo para sa sarili mo. Ngumiti ako. Hindi ko ipinakmamalaki ang natiniis ko, kundi ang hindi ko pagpapayak na ilibing ako roon. Nagdesisyon kami ni Mateo na huwag mo nang magkaanak sa ngayon. Hindi nagustuhan ng marami sa pamilya niya ang desisyong ito, ngunit sa pagkakataong ito ay naging matigas ako. Gusto kong makasiguro na namumuhay ako sa isang ligtas, disente at makatarungang kapaligiran bago ako maging ina. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa galit at pagkukunwari, sabi ko kay Mateo isang gabi, tumango siya. May pag-alaga sa kanyang tingin. Naiintindihan ko. Makakaroon lang tayo ng anak kapag handa ka na. Walang pipilit sayo, kahit ako. Ngumiti ako at naramdaman ang init sa aking kaluluwa. Isang araw, biglang pumasok ang biyenan ko sa aking kwarto na may dalang notebook sa kanyang makamay. Medyo nagulat ako, pero kalmado ko siyang tinanong. Ma, may nangyari ba? Nilapak niya ang notebook sa mesa. Nanginginig ang boses niya. Ito yung malistahan nga inutang ko sa'yo. Alam kong hindi ko mababayaran lahat, pero binenta ko na ang jade necklace ko at ang wedding ring ko. Nakalikom akong halos urados 50,000. Gusto ko itong ibalik sa'yo para kahit papaano sa aspetong pera. Wala na akong utang sa'yo. Natigilan ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi ko naisip na makakatanggap akong anumang kabayaran. Kinuha ko ang notebook, tinatanggap ko ito hindi dahil kailangan kong ang pera, kundi dahil gusto kong kilalanin na ang kayo ngayon ay hindi na ang kayo nun. Tumango siya ng may mapupulang mata. Salamat, anak, dahil hindi mo hinayaang maging tao ako na pati ako ay ayaw ko sa sarili ko. Nadapa ako, nawalan ng pag-asa, gusto nang sumuko sa lahat at magsimulang muli. At ang pagnanasang iyon ang tumulong sa akin na maunawaan kung ano ang nasa aking nga kamay. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng salamin na walang makeup, kundi may konting lipstick lamang. Ngumingiti ako, hindi para itago ang sakit, kundi sa ngiting isang babaeng dumaan sa isang malakas na bagyo at nakaabot sa paksikat ng araw. Muli akong isinilang. Mga minamahal na tagapakinig, dito nagtatapos ang kwento ni Tala at naintindihan natin ang isang bagay. Walang ipinanganak na malakas, tanging sa pagdaan sa kapahitan ay napipilitang matutong bumangon at mahalin ang sarili ang isang babae. Ang buhay ng isang manugang at asawa minsan ay madali at tahimik tulad ng mahinang hangin, ngunit minsan naman ay isang matagalang bagyo na tila walang katapusan. Gayunpaman,
Kung mananatiling buo ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ang isang babae, kahit madapa siya, kaya niyang magpatuloy, hindi nang may sama ang loob, kundi may kalayaan at kapayapaan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-like at share, at mag-subscribe na rin sa channel para hindi niyo palampasin ang nga bago, malalalim, at punong aral na kwento. Hanggang sa muli.